Guys, ganito nyo rin ba pasarapin ang pancit canton ninyo? Ito yung tipong binusog sa sahog at mas pinalinamnam. Iyan ang pancit canton. Curious lang ako, gaano ba talaga ka-crispy ito? Pwede na. Ayos. Ituturo ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Kung ready na rin kayo, edi tara na. Umpisahan na natin to. Pork belly na hiniwa natin kanina. I-sear lang natin ito. Ibig sabihin yan, lulutuin lang natin ito ng walang mantika para mag-brown yung outer part at unti-unting magmantika itong pork. Importante na habang nagsisear, dapat naka-high heat lang lagi tayo at halu-haluin nyo rin para maging pantay yung pagkakaluto. Kailangan pa nating palambutin yung pork, kaya maglalagay lang tayo ng tubig. Pagkalagay ng tubig, pabayaan lang muna natin itong kumulo. At once na kumulo na, hinaan nyo lang yung apoy to the lowest setting. Ito na yung pagkakataon para i-simmer natin itong pork liempo o yung pork belly hanggang lumambot na ng tuluyan. To the point na mag-evaporate na lahat ng tubig. Once na mag-evaporate na yung tubig ng tuluyan, matitira na lang dito yung mantika. Ito yung pork fat na na-render na natin habang pinapakuluan yung pork. Dahan-dahan nating ipiprito itong pork gamit yung sarili niyong mantika hanggang sa mag-crispy lang yung outer part. Halu-haluin nyo lang. At this point, i-turn off na natin muna yung heat. Ito na nga yung gusto nating mangyari sa pork. Yung tipong ganito ka-crispy. Yung outer part. O, diba? Lutong, no? Ngayon, iprito na muna natin dito yung kikiam. Pati na rin yung squid balls. Squid balls. I-distribute lang muna natin. Magbigay tayo ng space para dun sa next ingredient. Kikiam. Konting halo-halo lang muna. Para sa akin, okay talaga na piniprito muna yung squid ball and yung kikiam pagdating sa pansit bago natin isahog. Mga 2 to 2.5 minutes na pagprito sa bawat side para nung sa ganon maging medyo crispy lang yung outer part at maluto din ito partially. Yan, sakto lang yung pagkakaprito natin. Tatanggalin ko lang muna to dito at magbabawas lang ako ng konting mantika. Igisa naman natin yung mga gulay. Carrot. Mabilisang gisa lang to. After 30 seconds, ilagay na natin yung next ingredient. Bell peppers. Red and green ang gamit ko. Ituloy lang natin ang pag-isa dito ng another 30 seconds. Repolyo. Isang buong repolyo to. Paglagay ng repolyo, tinatakpan ko lang muna to para matrap natin yung steam. Unti-unti kasing lalambot yung repolyo kapag na-steam na natin at mas madali na natin itong maihalo. After 1 minute, check na natin. Ayun o. Lumambot na lang konti yung repolyo. So ituloy lang natin ang pag-toss dito hanggang sa mahalo lang lahat ng mga gulay. Ituloy lang natin ang pagluto dito ng 1 minuto pa. Hindi na natin kailangan pang maglagay ng tubig dito. Ayos na to. Itatabi ko lang muna itong mga gulay. Ituloy na natin ang pagluluto. Nagpalit lang muna ako ng lutuan. Mukhang hindi magkakasya lahat dun sa kainang gamit natin eh. Ito na yung mantika na binawas natin kanina. Ibabalik ko lang. Chorizo Macau or Chinese sausage. Ang bilis uminit, no? Igisa lang natin to sandali. Etong Chinese sausage yung nakakatulong para magpalasa dito sa ating pansit. Sibuyas. Igisa lang natin ito ng mga 30 to 35 seconds. Bawang. Ginigisa ko lang to hanggang sa mag-umpisa ng mag-brown yung bawang. Toyo. Oyster sauce. Haluin lang muna natin. Tubig. Tatakpan ko lang muna. At once na kumulo na, maglalagay lang ako dito ng Maggi Magic Chicken Cube para maging buong-buo ang lasa ng chicken dito sa ating pancit canton.
Kahit wala tayong nilagay ng manok dyan. Konting halo-halo lang muna. Pansit Canton. Paunti-unti lang muna. Tinotos ko lang muna to hanggang sa lumambot na ng konti yung pansit. At pagkatapos nga, ilagay na natin yung mga natirang pansit pa dito. Ilalahat ko na. Siyempre, toss pa more. At once na bahagya ng lumambot, yung second batch ng pansit na nilagay natin, tinutuloy ko lang ang pagluto dito ng mga 2 to 2.5 minutes. Maglalagay muna ako ng ground black pepper. Nasa sa inyo kung gaano karami, ha? Slurry! Cornstarch at tubig lang yan. Makakatulong to para magpalapot sa sauce nitong ating pansit canton. I-toss lang natin uli. Mapapansin niyo, unti-unti nang lalapot yung sauce nito. Kung gusto niyo pa na maging sauce yung inyong pansit canton, pwede pa kayo maglagay dito ng konting tubig. O yan, medyo saucy na. Ito yung texture ng pansit canton na gusto ko. Kikiam at squid balls na pinirito natin kanina. Gulay. Ito rin yung niluto natin kani-kanina lang. Kani-kanina lang. Toss pa more. Pinagpapawisan na ako, ah. This is it, pansit. Pork. Ito yung crispy pork na pinakuluan natin at pinirito hanggang sa lumutong ng ganito. Pwede na. Ready na itong pansit natin. Kung may kalamansi kayo, syempre, mas magiging okay ito. Ililipat ko lang muna to sa isang serving plate at iserve na natin. Sinubukan ko lang ibalik kanina doon sa kanyang unang lutuan. Kasya naman pala. Masyado lang ako napapraning. Ito na ang ating pansit canton na mas pinalinamnam at syempre na binusog sa sahog. Ngayon, tikman na natin. Sarap. Iyan ang pansit canton. Tara, kain tayo.